Thank you. Good afternoon. Please sit down. Senate President Franklin Drilon, Secretary Serenel Mendras, Congressman Roy Leola, Mr. Manuel Acawili, Ms. Milagros Drilon, Ms. Marides Almendras, Ms. Seni Tanyada, Mr. Edgardo Garcia, the local chief executives present, namely Mayor Heidi Ganingan Chua, Mayor Christine Garin, Mayor Dalia Loyola, Mayor Ronnie Molina, the 2015 Apolinario Mabini awardees, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Nito lang pong may umiikot na balita sa dyaryo at sa social media tungkol sa pelikulang General Luna. Aminin ko po, hindi ko pa napanood to. Tampok po rito ang aktor na si Epi Quezon na gumanap bilang si Apolinario Mabini. Ang sabi po niya, tinanong siya ng isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo, kamakailan, kung bakit ang karakter niyang si Mabini ni isang beses ay hindi man lang daw tumayo sa pelikula. Ang komento po ng ilang netizens, baka pagod lang daw nung mga panahong iyon si Mabini. Talagang napailang na lang po nung kunento po sa atin ito. Sabihin man na iilang estudyante lang ang nagpahayag dito, masasabing isa rin itong refleksyon sa pagkukulang sa kaalaman sa kasaysayan ng ilang kabataan sa kasalukuyan. At mamaya-maya ho, tatawagan natin si Brother Armin para maiwasto ang ganito kondisyon. Napapanahon nga pong balikan ng isang tanong, bakit ba natin itinuturing na isang bayani si Apolinario Mabini? Hindi po matatawaran ang laki at lawak ng ambag sa ating bansa ng tinaguriang dakilang paralitiko at utak na revolusyon. Siya ang kumakatawan sa talino at paninindigan ng lahing Pilipino. Talas ng isip ang kanyang naging sandata upang patibayin ang pundasyon ng ating mga demokratikong institusyon. Ipinamulat niya sa lahat na hindi lamang ang nasa katungkulan ang may tangan ng kapalaran ng bayan, may boses ang mamamayan at sila ang bukal ng kapangyarihan sa ating bayan. Kaya nga po, sa kabila ng kondisyon ni Apolinario Mabini, ganun na lang ang paggalang at pagdakila sa kanya kahit pa sa panahon ng gulo at digmaan. Nitong nakaraang taon lang, ipinagdiwang natin ang sesquicentennial o ang ika-150 taon ng pagsilang ni Gat Apolinario Mabini. Ngayon, muli tayong nagtitipon upang bigyan parangal ang ilang individual, grupo at ahensyang may makabuluhang ambag sa sektor ng persons with disabilities. Kinikilala natin ang kanilang pagsisikap upang higit na maipakilala ang mga kababayan nating may kapansanan bilang mga produktibo at huwarang kasapi na lipunan. Nariyan po si Ginoong Randy Weiser na 26 na taon nang nag-aaruga at gumagabay sa mga kababayan nating bulag upang mapagyaman ang kanilang mga potensyal at kakayahan. Kahanga-hanga din ang ating kakapanginiglang na si Engineer Darlito Palermo na di alintana ang kondisyon upang maging ganap na inhinyero. Siya po ay isa sa pinakaunang PWD youth leader sa Agdao, Davao City. Saludo din tayo sa makabuluhang ambag ni Binibining Annette Lee Esparas na co-author ng Touch Books, ang unang picture book para sa mga estudyanteng Pilipinong visually impaired. Gumagamit ito raw ng Braille upang matulungan silang makapa ang mga larawan at maipabatid ang ganda ng ating mundo. Para naman sa kalusugan, narin din ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine na kumakalinga sa mahigit 250,000 PWDs at naghandog ng funding programs upang umalalay sa gastusin sa rehabilitasyon ng mga pinakanangangailangan nating kababayan. Tulad ni Mabini, kayo, 10 ng iba pang mga individual, mga kasamahan sa media, mga lokal na pamahalaan, at mga katuwang sa pribadong sektor na pinarangalan natin sa araw na ito ay nagsisilbing tanglaw at inspirasyon sa marami nating kababayan. Kaya naman, sa ngalan ng bawat Pilipinong nabibigyan lakas ninyo, isang taus-pusong pasasalamat sa inyo pong lahat. Totoo po, nagsisimula sa maliliit na hakbang at kilos ng pagmamalasakit sa isa't isa ang isinusulong nating malawakang transformasyon. Habang tungkulin ng estadong pangalagaan ng kapakanan ng ating mga boss, hindi naman natin masasagad ang bunga ng ating mga inisyatiba kung wala tayong mga katuwang nakatulad ninyo. Sa daang matuwid, itinataguyod natin ang isang lipunang nakatutok sa interes na nakakarami lalo na ng mas nangangailangan. Napirmahan na nga po natin noong taong 2013 ang Republic Act 10366 na nagtatakda
sa Commission on Elections na magpatayo o magtalaga ng mga lugar para sa mabilis at maliwalas na pagboto ng mga PWD at senior citizens tuwing eleksyon. Inaasahan nating mapapaigting pa ang pagpapatupad nito lalo't pat nalalapit na ang halalan sa susunod na taon. Doble kayo din ang inyong gobyerno sa paghatid ng benepisyo sa mga kababayan nating sa sektor ng PWD. Ayon sa DSWD, sa ilalim ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, nito raw pong Agosto ay nasa 217,359 na ang kabahayang may kasaping PWD ang natutulungan po natin. Meron din po tayong programang Tuloy Aral Walang Sagabal na layunin namang maipasok ang mga kabataang may kapansanan sa mga paaralan at daycare centers. Noong 2014, nasa 3,380 kabataan with disabilities na ang natulungan nito. Ngayon din, meron tayong skills training for employment, job referrals, capital assistance at access to financing para sa PWDs upang mapalawak at masagad ang kanilang oportunidad sa pag-asenso. Samahan po ninyo sa pagpapatuloy ng Daang Matuwid, higit pa natin mapaparangkada ang mga inisyatiba para sa inyo pong sektor. Muli ko pong ididiin, lubos ang paghanga ko sa makasapi na sektor ng PWD. Ang sabi ko nga po, imbis na tawaging differently abled, ay mas angkop pang tawaging more abled ang mga kababayan nating may kapansanan. Batid ko po kasi, bago pa man harapin ang ibang hamon sa buhay, una na nilang nilampasan ang kanilang mga sarili. Sa halip, nakawa na lamang ang kanilang kondisyon, araw-araw nilang pinipiling lumaban. Imbis na magpadaig na lang sa kawalan ng kumpiyansa at pag-asa, inaangat nila ang kanilang sarili at nakikipagkapit-bisig sa kapwa para maabot ang kanilang potensyal at makaambag di lang sa pamilya, kundi sa buong bansa. Pinatitibay din po ni Pope John Paul II ang kaisipang ito sa isa niyang encyclical letter. Ano niya, and I quote, "Persons with disabilities are fully human subjects with corresponding innate, sacred, and inviolable rights, and in spite of limitations and suffering affecting their bodies and faculties, they point up more clearly the dignity and greatness of man." Close quote. Kayo pong mga pinapangaralan natin sa araw na ito ang nagpapatunay sa angking husay at pambihirang tibay ng loob ng lahing Pilipino. Ngayong malayo na po narating nating bansa mula nang magkapit-bisig tayo sa Daang Matuwid. Naway, maipagpatuloy natin ang pag-aambagan at malasakit sa isa't isa tungo sa pagkamit ng pinapangarap nating Pilipinas na mas patas, makatarungan at maunlad. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Mr. President.